Strategies for first-rate Bible reading. Yan. Ang ang Bible reading talaga ay sabihin na nating challenging. Yan. Hindi naman siguro ganun kahirap, pero challenging. May mga suggestions lang dito kung paano magiging madali ang Bible reading. Yan. At yun ang titingnan natin. Again, ang ating pinag-aaralan ngayon ay patungkol pa rin niya sa Bible at ang importance niya sa ating buhay Kristiyano at sa ating paglagong espiritual. Maaring alam na natin ito noon, nire-review lang natin ngayon. Kung may bagong information, di mas maganda at makakatulong para mas ma-appreciate natin ang Bible at kung paano i-improve or i-adjust ang ating mga habits towards Bible reading. Yun. Maaaring meron na tayong established routine kung paano nagbabasa ng Bible, paano nakaka-receive ng word sa Panginoon. So itong mga strategies na to ay maaaring i-organize or i-confirm yung ating mga practices na at kung may bago nga ay pwede nating i-incorporate para mas makatulong sa atin sa pag-aaral ng napakahalagang mensahe ng ating Diyos, ang kanyang mga salita, ang Bible. Ayan. At dito, ang suggestion ay kapag raw nagbabasa tayo ng Bible, ay kailangang kasama ang pag-iisip. Ini-engage natin ang ating mind. Ayan. Kasi maaring tayo ay kaya nating magbasa na nagbabasa nga lang yung word for word, binasa natin in passing, kumbaga we can see the words, the text, the letters, yan. Pero ang challenge talaga at ang effort ay nandun sa yung focus. Yan. Engaging the mind is putting ourselves in focus dun sa binabasa instead of just scanning the words. So, ang isang first-rate strategy for Bible reading is kasama ang ating brains. Yun, kung paano tayo nagpa-process ng mga information, ng mga words, ng mga sentences, paragraph, ay yun din ay nire-require or kinakailangan sa Bible reading. Read thoughtfully. Yan. So, thought, may pag-iisip, may processing, brain power. Yan. Kasama siya. At doon magsisimula ang pag-acquire ng mensahe o yung ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Of course, we rely on the Holy Spirit na maunawaan niya natin or our spirit understands yung message through the Holy Spirit. That's a different paradigm. But on the physical aspect, yan, kasi yung mind is the physical, kasama yan sa inner workings ng ating physical. At yung focus nga, napakahalaga yon. So, pag sinabi nating mind ay meron niyang mga certain times, oras, na ang ating mind ay at work. Yan. Normally, ang mind natin ay at work. Hindi yan talagang pagkagising na pagkagising, di ba? You wake up in the morning, wala pa. Kumbaga parang diesel engine yan. Matagal bago makapag-process, magsimulang mag-fire up, mag-init. Yan, at maging mabilis mag-absorb na information. So meron tayong oras talaga na
gumagana ang thought process natin. Ayan. At sa ganong oras, yun ang pinaka-best na pwede tayong magbasa ng Bible. Kasama yun. So, reading thoughtfully is finding also the right timing. Kung kailan tayo hindi pagod din. Yan. Or usual, yung holy hour na sinasabi, yung 1 to 3 p.m. ay holy hour, medyo inaantok or yung state of mind. Generally, lahat ng tao ay parang ganun. No? Ayan, sinasabi na mahirap ipwersa ang sarili na mag-isip. Yun, iiwasan din natin na magbasa tayo ng Bible sa mga ganong oras. So tayo nakakaalam nun, kung kailan makaya nating ma-engage ang mind natin as we read the Bible. Yun ang mga guidance. At kasama rin dito sa reading thoughtfully ay yung process na Slowly. mabagal. Read slowly. Yeah. By reading slowly, mapapansin natin yung mga words or phrases na mauulit-ulit dun sa binabasa natin. Yan. And ano kaya yung na ine-emphasize as we read slowly. Yan. Hindi pabilisan ang pagbabasa ng Bible. But ito namang slowly is relative, no? Relative 'yan eh sa experience mo, sa practice mo. Kung talagang hindi tayo nga sanay kasi may sariling lengguwahe nga ang Bible. Yan. Yung mga translation, yung sentence construction, meron kasi siyang sariling language structure. At naiiba yung language structure na yon sa layo ng translation. Meaning, kung ang translation mo ay King James Version, yun, mga 400 years back, 1800s pa yata, 1500s pa nga. So 500 years back ang kumbaga sentence construction, maaring mga words. So kailangan talaga mas mabagal ka magbasa kasi hindi na siya yung contemporary English ang ginagamit, yung mga words and phrases. Ayan. But the theme or yung being emphasized ay most likely pareho naman. Hindi naman nabago. Ayan. But mas mapapansin mo yung ine-emphasize niya if you read slowly. Yan. And then kasama doon sa kailangan mong i-observe as you read slowly is meron bang mga command, utos, pangako, promise, mga warning, yan, at mga questions na nandun sa binasa natin. Yan. So as we read thoughtfully, engaging our mind, we can engage our mind initially by reading slowly. Yan. And then observing carefully or observe carefully. So, sino yung nagsasalita? Minsan kasi sa Bible may mga salitaan, balikan ng mga nagsasalita. So, mahalaga kung sino yung mga characters na involved. So, who is speaking and who is being addressed? Sino yung kinakausap nung nagsasalita? Yan. Observe carefully din yung nangyayari. Ano yung nangyayari dun sa binabasa natin? Ano talaga yung situation na bakit na-involve itong mga tao na to or itong mga pangyayari na to. What is happening? And makakatulong din kung may lugar at kung may timeline, yung makikita yung his time wherein the history nangyari or yung pag-uusap na yon, yung mga tao na yon, kailan sila nabuhay at ano nga yung dahilan. Yun pa yung isa. Why? Why is it happening? Bakit nangyayari yung pangyayari na yun? So, as we read the Bible, ang daming kino-consider, no? Yan. At ito yung mga bagay na kailang magawa natin as we read the Bible. Maaring overwhelming
or hindi natin na nagagawa pa before. But yun pala ang isang first-rate Bible reading strategy. At nawa ay ma-incorporate natin sa ating Bible reading. Yan. Third aspect ng reading thoughtfully is understanding the context. Ano yung sinasabi ng prior verses, prior paragraphs do sa text na kung saan tayo ay nakafocus. Ano yung chapter na yun, saan siya involved na chapter. And even the book na kung saan siya binanggit. Ano ba ang overall purpose ng book na yon? Yan. So sinasabi natin doon, bawat book nga ay sinulat sa iba't ibang panahon. Like yung Book of Genesis, hindi mo siya pwedeng i-compare uh, sa pagbasa mo sa Book of Matthew. Kasi ang layo ng kanilang time, kung kailan sinulat, pati yung mga tao na ng panahon na yon ng Book of Genesis at saka Book of Matthew, magkaibang panahon na sila, magkaibang history, timeline sa history. So ano yung context noon, ng mga binabanggit nila at kasama na doon yung kultura, ano yung kanilang norm sa society. Yan. Makakatulong raw yon as we understand the message, no? Yung gustong iparating ni God patungkol sa kanya sa binabasa natin. So yung context. So hindi tayo nagbe-base, especially ng doctrine, hindi tayo nagbe-base sa isang verse. Yan. At maraming mga verses na napakagandang i-quote. Yan, napakagandang i-quote pero hindi siya talaga mag-stand alone doon sa iniisip nating gamit niya. Like, I can do all things through Christ. No? Maganda siya. Kumbaga, quotable quote. Pero yung context nun, yung surrounding verses, yung dinidiscuss doon ni Apostle Paul patungkol doon, bago siya nakarating doon sa statement na yun, yun daw ang magandang i-consider. At yun ang thoughtful, mind-engaging, first-rate Bible reading habit. Ayan. But wala namang problema kung i-quote mo lang siya doon sa as a motivational uh, text. Yan. Kasi maganda naman niya pagka siya lang. But to better understand yung context nun, ay kailangan basahin mo yung mga prior verses for that. Ayan. Kasama na rin dyan yung all things work together for good. Yan. Isang Bible verse din kasi yun. Pero napakagandang message on its own. Pero ano ba talaga ang nag-lead towards Paul writing to the Roman believers doon sa all things work together for good. So merong mga verses before that, paragraphs, may mga dinidiscuss siya ng mga topics prior doon sa statement na yon na it will add up context para masabi mo na hindi talaga yon na yung stand alone lang. Maganda naman talaga siya, quotable quote, motivational, encouraging, pero iba pala ang context niya pag sinama mo na yung iba-ibang verses prior to it. Yan. So yun ang understanding the context. At diyan minsan nagkakaroon ng mga debate kasi nga tinatayuan yung iisang verse. Yun, ganun siya. Ginagawang doktrina dahil lamang doon sa isang verse na yon. In support of the doctrine or tradition ng mga sekta, religions, Bible-based religions. Pero ang supporting verse nila, yun nga, isa lang verse. Minsan, yung verse na yun, iba naman ang context. Ayan. So, yun ang thoughtful, mind-engaging process when we read the Bible para hindi tayo masyadong malayo sa mensahe ng Bible na yun. And of course, ano talaga ang message nung binabasa natin? So what is the main point? Ano ba ang
nire-reveal patungkol sa Panginoon. Of course, laging dapat kasama yon. Hindi lamang for our own consumption, yung ma-uplift lang tayo, ma satisfy yung ating longing for yung ma-inspire lang tayo, ma-motivate, ma-encourage. Ang pinaka-mensahe na nasa Bible goes beyond that. It it gives and it should reveal something about God, not our needs. Of course, when God is present dun sa text, sa Bible verse na yon, talaga namang ang Diyos, kung nasa ang presensya niya, there is fullness of joy, there is healing, there is everything that we need. Kaya nasasatisfy. Ayun. So wag nating ma-miss yung point na nasan si God dun sa sinasabi na yon. Ano yung ini-imply patungkol sa Diyos ng Bible, ng word na binasa natin. Yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan ng Bible talaga. Other books, you can be inspired, you can be encouraged, you can be motivated. Yan. At babaguhin din naman ang mindset mo, but nothing is revealing about God. No? Talagang titigil lang sa human consumption. Of course, sasabihin ng iba, when binasa nila ang Bible, ang book na ito o na hindi Bible, ang sasabihin ay na bago ang buhay nila. Pwede naman, talaga. May mga ganong klase ng books out there, but hindi siya eternal. Walang eternal effect, cannot be used sa life after this life. Only the Bible, because the Bible reveals something about God dun sa binabasa natin. And sabi nga natin, ang Bible, ang salita ng Diyos ay salamin. Marireveal din kung sino tayo. Ayan. At kung ano ang kailangan natin baguhin, only the Bible can do that. At yun ang isa sa hahanapin natin as we read the Bible. Ayan. And then, finally, ayan. Finally, after reading repeatedly yung text, uh, nakuha na natin ang message, na-observe na natin, no? Nakita natin sino yung mga binabanggit doon, ano ang nangyayari, bakit nangyari. Yan. Ang pinaka-final na gagawin is reflect on how that text, that scripture will shape our lives. Yan. What does it say about how people should live, and what is God saying to my life today? Yan. Again, ang Bible ay correct, ancient, sinulat thousands of years ago, but the message remains. The message is powerful because it belongs to the powerful God, and it can change our life today. It is useful for our life today, even thousands of years ago na siya. Yun, ganun ka powerful ang extent ng usability na magagamit sa buhay natin ang Bible. So yan yung uh, first rate Bible reading. Reading thoughtfully. Kasama ang mind. Yan. May questions ba tayo dun sa part na yon? Of course, ang next na gagawin natin is mag-aano tayo, practice reading. And we will read about the book of Philemon. Philemon. Yan. At tingnan natin, i-practice natin yung napag-aralan natin.